Hi guys! Good morning guys! Akit ka nga dito, akit. Tanggal. May nagbigay kay Libby ng costume. Hindi ako makataas. Ito siyo. Hindi makaakyat. Yeah! Ayan. May costume na si Libby pang next year. Okay na ito, ma. Ha? Okay na ito. Huwag nang kalangin yun. Aling wag lang Mas kailangan. maganda na ito. Hindi pwede. Maganda. Hindi nga pwede. Kailangan may ganito. Paano ka maging sundalo, hari? Kung hindi ka, kailangan maging hari ka ng iyong bansa. Alikod. Ano yung braso? Tanggalin. Kailangan may ganito ka para respetuhin ka ng iyong nasasakupan. O diba guys? Meron na si Living costume guys. Pa sa next year. Bigay ni Ate Sheila. So kailangan lang siyang i-ano natin. Ito kailangan planchahin ito. Tapos yung ito niya. So ayan guys. Si ano ito? Si Mr. Arwanda. Baliktad. Baliktad kasi pag sa harap. Ayan, Mr. Arwanda. So ayan guys. Mayroon na siyang costume para sa mayroon na siyang costume para next year. Nakakatiyan yung Maghintay ka. Sini-search ko siya sa cellphone kong di ko pa masi-search sa cellphone ang costume na yung Arwanda. So ayan, may ready na siyang costume para sa itong taon na to. Tama ba itong taon? Oo, tama na. Tama nga. Itong parating na United Nations sa pagkatapos nitong school ng mga bata. So grade 3. Magi-grade 3 na siya. So magagamit na niya yan. Mayroon na siyang ready na costume pang Arwanda. So, ayan guys. Pugi. Hari yan guys. Hari. Siya ang hari. Siya ang prinsipe ng kanyang lugar. At siya ang mamumuno sa kanyang nasasakupang mga sundalo. Ganda nito. Para kasi itong yung golden armor. parang sa Serena. Ayan. So, kailangan lang natin itong i-plancha. Pero pag lumaki pa ka pa, pwede naman itong tas-tasin dito. Tapos, itatali na lang bawat gilid. Tapos, ito lalakihan. Kailangan ko itong lakihan dito dahil malaki yung kanyang tummy. Tapos, dito naman, mayroon naman din sa kanyang binti. Ipakita mo yung binti. Ayan, ganyan yung sa kanyang binti, guys. Mayroon dito siyang panglaban pag pinalo dito sa binti. Mayroong panangga. Titignan natin to kasi hinahanap niya yung espada. Hindi naman pwede ang prinsipe kung walang espada. Hindi ko pa alam kung anong style ng kanyang espada nito. Kaya hahanapin ko pa sa Google kung ano yung style ng kanyang espada para may magagamit ang ating prinsipe. So, ayan. Thank you kay Ate Sheila dahil mayroon ng costume si Libby para sa kanyang pag-grade 3. Sana hindi pa siya, hindi masyado lalaki yung kanyang, tawag nito, hindi masyado lalaki ang kanyang tummy. Dahil pag lumaki pa yung kanyang tummy, so kailangan i-adjust ko yung dito niya, pati yung damit niya. Para para magkasya. Kasi ngayon, Lang binigay ma? oo.
Alam, ganda. Arwanda na yan, oh. Ito, oh. Sash. Mr. Arwanda. Ay, sayang. Bakit susutin ko sana? Mag-picture. Ah, Kaso di kasya. pwede naman to eh. Oo nga. Oo nga. Ito, kailangan natin to ano. Okay. Parang, tarikod na, Libby. Tama ba? Parang, ito ba yung sa harap? O, ito yung sa likod. So, ito yung sa harap. Kasi yung tahi niya, nandito. So, kailangan babalik ta rin ganun. Pero maganda naman siya sa harap kasi meron siyang lettering dito sa labas. So, kailangan pa natin to. Marami siyang aayusin dahil nagtutuklap-tuklap na. So, ilang taon na yung gumamit nito. Sana po may may Bin- malaki din. Binata na yung may-ari nito. Ah, Yan. Diba? Ang pogi ng Ang liit. ganda. Tagilid. Ayan. Yan ang kanyang gilid, guys. Ito yan. O, diba? Para siyang ano, yung sa dagat, shokoy. Yan. Ito yung costume ng shokoy sa dito. Yung ito. Ganito yung sa shokoy. baka sasabihin ng mga tao pag grade 10 na ako, Shukoy ba yan? Hindi. Kasi mayroon ka kasing nakalagay nitong Mr. Arwanda. So, ganun yan. Yan. Pwede naman ganyan lang din. Si Mr. Dati. Sino yung ka nga nung nakaraan? Hindi ko alam. Yung parang may, yung snake. Oo. Ano ba yun? Ano nga yung parang snake? Galema? Hindi. Yung costume niya nung nakaraan. Aywan. Yung may snake yung kanyang dito. Tapos mayroon siyang basto na snake din. Hiniram lang din namin yon doon kay Sayon. Konnichiwa. Akala ko mo nagpa-stop ka ng tubig. Di-stop ko din yung tubig. Kasi dinig na dinig yung mo dito, cellphone mo eh. Asan si Jaya? So, ayan guys. Thank you kay Ate Sheila. Meron na kami costume ni Libby sa kanyang parating na grade 3. So, malapit na guys dahil ang sabi-sabi ay uumpisahan na daw ngayong June ang pasukan. So, sana nga maumpisahan na ngayong June ang pasukan dahil ibabalik na ang June. Di ba dati, June naman ang pasukan dati? Hmm. So, ayan guys. Kati-kati na daw, kati-kati. So, kailangan nito planchahin. Tapos, Dito Makati, oh. tapos, ididikit yung dapat idikit. Siguro tatahiin ko to kung wala akong gagawin dahil dinidikit lang siya. Para magtagal ang gamit, Ang ganda nito. kailangan Ang galing na natin. tahiin. Pwede ko maging pantalon ni Levi. Oh, kung gusto mo, sayo na lang. Buti sana kung kasya. Kasi yan. Ang batang lalaki yan. Saan to? Tapos, yung sa binti naman niya, ay nagkabaliktad. Ito, dapat nandito, yung ito dito. Kasi, asan na yung isa? Diba? Hindi siya pantay. Hindi siya pwedeng gagawin ganun dahil yung dito sa taas, yung ito, ay para dito sa baba ng binti. So, maliit yung sukat dito sa baba kaysa doon sa taas. Ang hirap pwede. So, kailangan ko siyang aayusin. Naka-stapler lang naman siya. Naka-stapler siya, tapos nakadikit lang din. Ma, Tapos, ito lang yung mga design niya nakadikit or naka-stapler. Kailangan ko siyang Parang baliktad siya eh. hindi Kasi naman. yung tahi niya nandito sa labas. Pero yung kasi yung hindi yan. Hindi tama. Hindi, yung ito kasi
Nasa Oh. labas. Sino ba kasi ito nagano? Upo muna, Libby, upo. Itaas ang kamay. Short. So, ayan. Ito yung sinasabi ko, oh, kung Punta ko na ako kala Ate Gia. ganito yung ano niya. Kasi yung tahi kasi niya nandito. Tapos, wala yung design. Kung di ito yung harapan, wala yung design. So, yung tahi niya, tama naman yung tahi niya dito. Kaso lang, yung design niya, nasa harap. Tapos, yung tahi niya nasa labas din. So, nag-isip ako kung alin ang harapan at saka likuran. So, ganun. Kailangan ko siyang dikitan ulit dahil marami siyang ayusin. Dahil sa tagal na. Tapos, plantsahin para magmukhang bago ulit. Tapos, ito din. Dapat ganon siya. Ganon. Kaso lang, ang ano niya, ang sukat niya, dito malaki, ito yung maliit. Ganon siya o ganon. Tawag ko na. O ganon siya. Ito yung banda sa paa. Tapos ito naman yung banda sa ano. Nawala. Nawala yung isang ano dito, design dito. So, kailangan kong ayusin. Thank you kay Ate Sheila. Mayroon ng costume si Libby. Plantsahin ko lang siya para magmukhang bago. Ito mo yan, itago ko. Tapos, ito naman. Pwede siya pang girl. Pwede din siya pang boy. Ang liit ng palda eh. Parang isang dangkal lang. Pero yung may-ari nito, malaking tao. Na ngayon, binatang binata na ngayon. So, ayan. Libe! Shhh! Nasa labas na naman si Libby ay. Tapos, Bakit? pumasok ka nga dito. Doon na ako kanina sa Huwag kang magugulo dahil naglilinis sila. Tapos may binigay naman si Ate Sheila para sa kay Libby daw pang first communion sa grade 4. Ayan. Ang liit ng baywang. Oh, isang dangkal. Isang dangkal ko lang yung ano, baywang ni Ken. So ating aayusin pag hindi busy. So, dito lang to sa lamesa para lagi ko siyang maaayos. So, ayan lang guys. Huwag kalimutan kung bago ka lang sa aking page. Huwag kalimutan mag-follow ng aking page para maging updated ka sa aking mga videos. At huwag kalimutan din mag-subscribe ng aking YouTube channel. Hi guys, magandang araw sa inyong lahat guys. Mapagpalang araw ngayong araw guys. Dahil nakabili ako ng medyo mura-murang gulay guys. Yung nakatali-tali na, yun yung medyo mura-murang gulay. So may nagbintang gulay sa talipapa na nakatali-tali na. Anong tawag nga pala nito sa inyo guys? Sa amin to guys ay sa Bisaya ay karabansos. Or dito, ano ba yung tawag dito guys na itong gulay na ito guys? Sa amin ito sa Bisaya, karabansos. Tagalog, comment nga guys kung anong gulay ito guys. Ang nabili ko lang pala sa palengke ay itong gulay na ito, tapos may pichay, saka mais, at saka nga ito guys. So ito lang yung nabili ko sa talipapa kasi yun lang din ang nakita kong medyo mura-mura. Yung mga nakatali-tali, yun yung medyo mura. Yun lang din yung binili ko. So ang mga trabahante ko ay naghahanap talaga ng gulay. So, kailangan mayroong gulay. Kahit gusto talaga nila yan, may sabaw. Ang gagawin ko dito ay lauoy. Ihalo-halo ko lang ito guys
guys, mais, itong hinihiwa-hiwa ko tapos pechay. Nasa bibig ko lang talagang pangalan nito guys, hindi ko mabigkas-bigkas. Nawala sa aking isipan kung anong pangalan nito guys. Habang nagbo-voice over nga pala ako guys, ay nagluluto naman din ako dito sa aking ginawang pancake na mais guys. Yung pinakita ko sa inyo kanina na hiniwa-hiwa kong mais ay ginawa kong pancake din. Habang nagbo-voice over ako dito, nagluluto din ako ng pancake. So, bising-busy nga ang person guys. Pero ang aking gulay ay tapos na ang aking gulay guys. Niluto ko na ang aking gulay. Kaya habang nagbo-voice over, nagluluto din ang person. Kayo rin ba guys? Nakaready na ba kayo sa inyong mga pananghalian guys? Anong mga ulam nyo guys ngayong pananghalian guys? Ako ito lang yung ginawa kong gulay guys. Dahil kaninang umaga ay nagawa ako ng arroz caldo. Alam nyo ba guys kung ano yung arroz caldo guys? Masarap ang arroz caldo guys. Kaya ang sabi ko sa isa, hindi na ako magluto ng kanin. At ang sabi naman niya, sagot niya sa akin, magluto ka kahit kanin lang. Kaya hindi daw kaya kung arroz caldo lang yung kakainin niya. Gutom daw. Kaya nagdesisyon na lang ako na magluto na lang ng gulay para may partner ang kanin. So kung may marinig kayong ingay guys, yun nga ang sabi ko sa inyo, habang nag-voice over ako ay nagluluto ako ng hotcake na hinaluan ko ng mais dahil gusto ko nga sana itong gawing pintos, kaso lang wala akong dahon. Masarap sana to balutin ng dahon ng mais or dahon ng saging. Kaya no choice ako, lulutuin ko na lang siya sa lutuan ko ng pancake. Ang sarap nito kasi naamoy ko na yung pure na corn. Hinimay-himay ko talaga itong maliliit itong gulay ko guys para hindi naman mapansin talaga ng mga bata kainin itong gulay dahil pag ayaw nila yung gulay, hindi nila kinakain. Dumating na nga pala ang aking isang trabahante guys, pero ready naman ang aking gulay. Pwede na silang kumain anytime dahil luto na ang aking gulay. Oo nga guys, tama ang rinig nyo. Luto na ang aking gulay. Kung makikita nyo nga, andito nga naghihimay pa ako ng gulay. Nagbo-voice over nga ako nga guys, 'di ba? Pag nagbe-voice over, ibig sabihin nun tapos ka na magbi-video. So yun nga ang sabi ko, habang nagbibideo ako, ay nagluluto din ako. So, ganun dito ka-busy, guys. Yung nakita nyong mais, guys, ay yan yung gagawin ko sanang pintos. Yun nga, uulitin ko ngang pagkasabi, wala akong dahon. Kaya ang ginawa ko, ay ginawa ko na lang ng pancake. Yung kalahati dito ay hinalo ko sa gulay, tapos yung kalahati naman ay hinalo ko sa paggawa ng pintos or ginawa ko ng pancake. So, ayan, guys. So, dumating na si Dudong, yung isa wala pa. Nakaluto na ako ng pancake, bali 4. Pagpasensyaan nyo na kung hindi natin magkatugma dito. Matalino lang dito ang makaintindi sa ginagawa ko. So, bali, double purpose nga pala itong ginagawa ko dito, guys. Dahil hindi nyo talaga magigidyan dahil habang nagbo-voice over ako, ay nagluluto din ako. So, kung sa mga hindi nakagets dyan, so isipin nyo na lang na nasa drama tayo, nasa teleserye tayo, guys. So, dito nga, hiniwa-hiwa na natin ang mais para mamaya, i-blender natin mamaya pagkatapos nitong hiwa-hiwain para maging pino talaga guys. At pagkatapos ngang hiwa-hiwain ay ating hugasan para matanggal naman yung kanyang sungo. At pagkatapos ilagay naman natin sa ating blender para maging pino talaga siya guys. Napakaganda nitong aking blender guys. Kahit isang click mo lang ay pinong-pino na agad ito. 2 beses ko nga pala ito binlender guys. Tapos nang hindi pa ako satisfied sa pagkapino niya, dinagdagan ko ng tubig para mapinong-pino talaga siya dyan. Kung makita nyo nga dyan guys na tinanggal ko na, pero hindi pa talaga ako satisfied dyan sa pagkapino niya. Kaya binalik ko siya doon sa blender para maging pinong-pino talaga siya guys. So pagkakataon na yon, satisfied na ako dito guys. So ito na nga guys, ay nami ko na ang ating ingredients lahat. Hindi ko nga pala sa inyo na ipakita kung paano ko ginawa. Then harina, mais, ayan. Hindi ko alam kung anong resulta nito. Pakita ko sa inyo guys yung una kong luto. Ayan, ang una kong luto. Yan. Mais yung chips, mais. Gagawin ko sana siyang pintos, kaso lang wala akong dahon. So, dito ko na lang siya niluto. Mamaya magkalaman kung ano ang resulta sa ating pintos na ginawa lang nating pancake. Yan. Unang beses ko itong gagawin na may halong mais. Yellow corn. Pero fresh yun na yellow corn. Kaya ang gusto ko sana gawin kong pintos, kaso lang wala akong dahon ng saging. Maganda sana yun kung pintos ba sa doon mo siya babalutin sa
dahon ng saging para mabango siya. Feel mo talaga na nasa probinsya. Ganon guys. So, ang ginawa ko sa kanya, niluto ko na lang siya sa parang style pancake. Pero pancake siya na may halo siya mais. So, mamaya husgahan natin yan mamaya kung ano yung resulta mamaya. Hintayin lang natin itong maluto tong first bat para malaman natin kung pasok ba siya sa ating panglasa. So, ito na guys ang ating ang ating unang luto. So, ngayon ko lang to ginawa, no? Mabango naman siya. Amoy pintos din. So, husgahan natin para malaman din talaga yung Diba? Umalsa din siya dahil nilagyan ko rin siya ng pangpalsa. Amoy talaga siya, pintos. Lasang pintos. So, perfect siya, guys. So, ito siya. Ayan. Isang pichel. Hindi ko nga lang pala sa inyo kanina na pakita kung paano ko ginawa siya. Lasa talaga siyang pintos. Ano? Masarap. Lasa siyang pintos, no? Pintos. Pintos? Ayaw sa mais? Gusto ko sana siya balutin ng plastic tapos haluin. Pero Gusto ko juice. Hindi naman yung juice. ang plastic kasi may chemical kasi yun. Okay naman siya. Alis dyan. Juice tayo ngayon. Juice ba yan? Lasang-lasa niya yung pintos. Mas lalo tong masarap kung binalot siya sa dahon. Maghalo yung aroma ng dahon ng saging. Something. Or dahon sa mismo sa mais. Pahingi ma. Sarap. Lasang-lasang mais Ito munggo ma? Hindi ko alam. So, ito na guys. May naluto na ako guys. Marami pa akong niluluto. Mayroon pang nakasalang. Kalahati pa siya. Marami pa siya. Kalahati pa. At mayroon pa akong nakasalang. Ayan. Dito talaga ako nagluluto guys. Ayan. Ganda ng kulay Balik pa rin natin. Ba? Ang ganda. So, ayan guys. Kitang-kita naman siguro dyan guys. Ayan. Marami pa siyang lulutuin guys. Ayan. Ang bango niya. Sobra. So, magsasalang pa ako ulit dahil marami pang kalahati pa yung laman ng pichel. So, kailangan pa nating magluto. Dami pa niya Ang dami pa talaga niya. Ang dami ko nang naluto. Ilan na nakain ng mga bata. Marami nang nakain sila. Mga 3 na yata nakain nila. So mamaya, pagkatapos ko nitong magluto ay maghiga-higa na tayo para makapahinga na tayo. So mamaya daw yan din ang merienda ng mga niya. Naglagay na ako dito para maging klaro ang aking boses dahil maliit. Mahina daw ang aking boses. Tapos na kayo Dondong? Wala. Ha? Wala. Kapagay ng tiles. Malaki pang tiles? Kapagay, isugdan ang tiles.
Hmm. 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 Dito ka. Kaiba yung kanin natin, parang ano eh. Sukid. Kulmar pa. Lagumar. Murag laon. Lagum. Hmm? Pag nagluto niyan, kailangan hukawin. Hukayin. Hmm? Hmm. Kakain na sila, guys. Ano ba yan, Libe? Hmm? Ano? Ginagawa mo? Wala. Anong wala? Umalis ka dyan, kay matalsikan yung muka mo. Wala pa namang binibintang muka. Gusto mo ba ikaw magluto? Ha? Sigurado ka? Nasusunog na ako. Ikaw pa kaya? Kaya ko yan eh. Oo nga, kaya mo. Pero paglaki mo, ikaw na talaga magluluto. Ha? Pag malaki ka na, Kaya ko na magluto ng matanda na ganyan. kami, ipagluto mo kami. Kaya ko na rin magsaing guys ng kanin. Oo. Paano mo nasabi yung kaya mo? Kaya ko yun eh. Siyempre, kaya ko yun. Kaya daw niya magsaing. Ayan na, guys. So, proceed. Dahan-dahan. Hindi ka pwede magluto. Ang bagal. Buksan mo. Luto na ba yan? Ha? Luto na. Luto na yan? Baliktarin mo daw ulit. Bilisan magbaliktar. Hindi ganyan ang shape. Parang hirap na hirap ka. Mabigat ba? Oh, dumikit. Ganda.